I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Shout out sa inyo mga bes. At syempre sa mga Pilipino sa buong daigdig. Hello mga beswa. But anyway mga bes, mayroon tayong napakagandang good news for everybody guys. Dahil tag-ulan ngayon, papasok na naman ang mga baha yan. Well, I think very familiar kayo dito guys, dito sa litrato na ito. Siyempre kasama po ang ating mahal na Pangulo. Bakit? Ito ay isang flooding control. Saan ba ito matatagpuan? Basahin po natin mga kababayan. Ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. guys, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Huwebes, Hunyo 6 ang Department of Public Works and Highways which is ang DPWH na pabilisin ang pagkukumpini ng mga flood control project sa Davao Regions. Pag sinabi mong Davao Region, buong entire Davao yan. Hindi lang Davao del Norte, del Sur, all over, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Well guys, syempre, may malasakit si Pangulong Marcos sa mga DDS. Kasi pag hindi ginawa ni Pangulong Marcos Jr. yung flooding control nila, magagalit ang mga DDS shit Oo, 'di ba? 'Di ba mga beswa? Tuloy ang flood control project ngayon po na iyon ay hindi lamang para sa flood control. Nag-iipon din tayo ng tubig para sa irigasyon. Grabe ang galing ng idea ni Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang mga sekretary niya, no? At syempre guys, masipag ito, magtrabaho si Secretary Bunuan para sa freshwater supply ng mga iba't ibang household at lalagyan po natin ito kung kakayanin po, lalagyan po natin yan ng solar. 'Di ba? Sabi ni Pangulong Marcos Jr. Alam nyo guys, yung mga ganyang klaseng pag-iisip, doon mo lang makikita na ang isang pinuno, isang ama ng bayan, may malasakit sa kanyang nasasakupan. Siyempre guys, nakakahiya naman sa mga DDS. Siyempre, kayo naman, 'di ba? Shout out sa mga DDS. 'Di ba? Anong sabi? Anong sabi ng Pangulo? PBBM sa DPWH flood control project sa Davao tapusin na. Wow, social. Social ang mga DDS Wow. Talagang yung malasakit ni Pangulong Marcos Jr. sa Davao Region ay grabe. Nagbigay na rin po ako ng direktiba sa DPWH. Malinaw yan direktiba guys, galing sa kanya because he is the punong hikitibo sa public works na pabilisin. Ay grabe, intindi. Parang ito guys washing machine gagawin ng mga mga sekretary niya ang pagkumpleto sa mga natitirang flood control project dito. Ay wow, social. Dahil po naramdaman po natin yung tagtuyot, yung flood control project na yun, iba ang design na aming ginagawa. Ay grabe, sabi ni Pangulong Marcos Jr. So ibig sabihin mga kababayan, mas magandang design ang gagawin ng Marcos administration. Baka kaibang idea ito. Talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Talagang sanib persa ng mga sekretary niya, Siguro salitan sila ng na magandang idea, Siguro sabi ni Secretary Bunuan, Mr. President, I think ganitong gagawin natin, para nang maiwasan yung pagbaha na lalo't pag lumaki ang baha na kailangan hindi siya umapaw at mapunta sa kabilang dako or sa kabilang dako. 'Di ba guys? Yun lang guys ang aking kaisipan lamang. Baka ganoon ang salita ng pag-uusap nila, Tapos siyempre si Pangulong Marcos Jr. titingnan niyo yung magandang idea ni Secretary Bunuan at yung sariling idea ni Pangulong Marcos Jr. Pag nakita ni Secretary Bunuan, baka ma-shock siya na sasabihin niya, wow, Mr. President, maganda itong idea mo. 'Di ba guys?
Total package ito si Pangulong Marcos Jr. Lahat general. Talagang ito dapat guys ang magiging isang leader na susunod, di ba? Ganito dapat katalino yung ma-idea lahat, no? Lahat nakikita ang problema, di ba? Siyempre, siyempre, pakinabangan ng mga DDS yan, no? Nakikita nyo yan? Ay, wow, ganda. Para sa mga DDS shit yan, mga bis. Di ba? May malasakit talaga si Pangulong Marcos Jr., ano? See? Yan ang sinasabi natin. Kakaiba itong Pangulo, Kayo naman, sana man lang, no? Anyway, dahil alam natin, itong 2023, di ba, nagreklamo sila kasi nagkaroon ng baha dyan sa Davao. Aba, ang daming nasalanta. Tapos, si Pangulong Marcos Jr. pumunta talaga doon. Nagbigay kaagad ng tulong sa ating sa entire regions ng Davao. Kung makikita nyo mga video ko guys, dito sa YouTube, nakikita nyo, at sa TikTok, mga bes, ina-upload ko po yan. Kung nakikita nyo, ang tulong na ibinigay ni Pangulong Marcos Jr. for temporary because nasalantaan sila ng baha. May yung mga LGUs nga nakatanggap ng 10 million, 5 million, 20 million. Actually, si Basti nakatanggap po ng 20 million. Di ba? Kaya minsan iniisip natin sana man lang yung issue doon sa 51 billion ni Pulong, kung doon niya inalaan sana sa mga flood control dyan sa Davao, di maiwasan sana. Di ba? So kailangan gamitin nyo sa tamang paraan ng pundo ng bayan, yung pera ng Pilipinas. Hindi kung saan-saan. Kayo naman, kung saan ang the best dapat mapunta ang pera, tulad ng flood control, doon nyo dapat ilaan. Hindi yung sa walang katuturan. Ito lang guys ang aking masasabi sa mga tao na dapat focus kayo sa mga nasasakupan nyo. Hindi yung kung kailan dumating ang baha, nagre-reklamo kayo. Reklamo dito, reklamo. Tapos sabi ni Alvarez, kasalanan ng bagong administration. Di ba guys? Sinisi pa kay Pangulong Marcos Jr. yung baha dyan sa Davao itong mga nakaraang taon. Hindi kayo naloka. So dahil dyan, sa baha na yan guys, nag-action kaagad ang Pangulo. Yan, nakikita nyo ito? Yan na. Yan na. Diba? Pero iniba nila ng magandang design. Siguro pangit yung design nila noon. Kaya iniba ng Pangulo. Ang Pangulo kasi, pag nagbigay ng direktiba, kailangan hindi pipitsugin ng mga materialis ang ilalagay. Ayaw niya ng ganyan. Gusto niya yung talagang konkreto. Para sigurado, maiwas sa dilubyo. Para naman sa mga DDS yan, mga beso. Diba? So, anyway guys, yan po ang aking pinaka-latest updates sa inyo. Puro magandang balita galing sa Marcos administration. Isa-isahin natin yan. Hanggat gawin natin sa ating makakaya dahil napakarami yan mga kababayan ng proyekto na yan. Mahirap kaya mag-edit guys at maghanap or mag-research. Pero dahil mahal natin ang bansang Pilipinas at ang mahal natin ang nakaupo sa Malacanang, suportado natin, kaya tulungan natin sa pamamagitan ng spread ng kanyang mga magagandang proyekto. Okay? Baka naman i-grab nyo naman yan, i-credit nyo na naman sa puon nyo, mga bes. But before I end, guys, mahilig kasi mag-credit grabber itong mga salot sa lipunan, Pero, ito research nyo mayroong project, si dating Pangulong Digong, dyan po sa Isabela. Yan po ay, nagkaroon po ng pag-discuss yata ito si dyan sa kanyang kanyang television, sa kanyang show, si Congressman Tolpo, na nabanggit niya doon guys, na mayroong project si Digong dyan po sa Isabela. Ang halaga niya is mahigit 600 million plus ang halaga ng tulay. Alam niyo ano nangyari? Natapos nga pero hindi po pwedeng daanan. Bakit? Kasi umuuga. Baka kako mga hindi di kalidad yung mga ginagamit.
Oh, di ba guys? Oh, hanggang ngayon. Well, I think baka nakarating sa Pangulo yan, gagawin nila uli para hindi na umuuga. Delikado pag umuuga. O, di ba? Pag umuuga, mamaya biglang naputol sa gitna, di patay. Di ba? So, yun guys, i-research nyo para maniwala kayo, okay? So, yun guys, anong kapalagay nyo dito? Ako hindi ako mapalagay sapagkat ako'y masaya. Dahil, si Pangulong Marcos Jr. ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas at tinutupad ang kanyang mga pangako nung last election. Ayan. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and bye-bye. God bless Philippines.